Posible bang mapawalang bisa sa ICC ang kaso ng ating dating Presidente Duterte? Paano? Ano ang susunod na hakbang na mangyayari para sa ating dating Presidente Duterte na inaresto at kinasuhan ng International Criminal Court o ICC? Sa ilalim ng warrant of arrest na inilabas ng ICC, kinasuhan si dating Pangulong Duterte ng crime against humanity ng murder, torture, na umano'y nangyari sa panahon ng kanyang termino bilang Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa ICC, nagpapakita umano ng mga ebidensya ng pagkakasangkot ni Pangulong Duterte sa mga pagpatay at paglabag sa karapatang pantao, kabilang ang mga pagpatay sa ilalim ng kanyang kampanya laban sa droga o war on drugs. Ang pag-aresto sa Pangulong Duterte ay isang mahalagang isyu ngayon sa Pilipinas. Hati ang opinyon at paniniwala ng mga Pilipino dito. Ngunit maraming mga Pilipino ang naniniwala na ang pag-aresto kay Duterte ay hindi makatarungan at hindi angkop at hindi makatotohanan. Maraming mga Pilipino ang nagpapakita ng galit at maraming tumututol, umiiyak at nalungkot. Noong panahon ng Duterte, ay talagang may malaking pagbabago sa bansa tulad ng pagpapabuti sa seguridad at ekonomiya. Gayunpaman, mayroon ding mga Pilipino na naniniwala na ang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte ay angkop at makatarungan, na ang kanyang administrasyon ay may mga pagkakamali at paglabag sa karapatang pantao. Hustisya ang sigaw ng pamilya. Posible bang mapawalang bisa sa ICC ang kaso ng ating dating Presidente Duterte? Paano? Narito ang ilang mga dahilan kung bakit posible ito. Una, ang pag-atras ng Pilipinas sa ICC. Noong 2019, umatras na ang Pilipinas sa ICC. Sa madaling salita, hindi nasakop ng jurisdiction ng ICC. Subalit, paliwanag ng ICC, nagpapakita na ang kaso laban kay Duterte ay nakarehistro na bago ang pag-atras ng Pilipinas dito. Pangalawa, ang pagtanggi ng Pilipinas na makipagtulungan. Sa madaling salita, ang Pilipinas o ang administrasyon ngayong kasalukuyan ay maaaring tanggihan ng mga kahilingan ng ICC para sa paglilitis. Posibleng mapawalang bisa ang kaso kung ang Pilipinas ay hindi makikibahagi sa proseso o investigasyon. Pangatlo, ang diplomatic pressure. Ito yung tumutukoy sa mga hakbang na maaaring gawin ng bawat bansa o mga organisasyon upang mapabuti ang kaso laban sa Pangulong Duterte. Kabilang sa mga hakbang na maaaring nilang gawin ay magbigay ng sulat sa ICC upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa pagkakaso sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Tatay Digong. Yan ang iilan lamang sa mga posibleng resulta upang maaaring mapawalang bisa ang kaso laban sa ating dating Pangulong Duterte. Subalit, mahalagang tandaan natin, ang ICC ay isang independent institution na may sariling jurisdiction at proseso. Ang proseso ng paglilitis ay may dapat sundin, alituntunin at batas. Ang mga detalye sa paglilitis sa Pangulong Duterte ay maaaring magbago depende sa pangyayari at desisyon ng ICC.